Madalas sabihin ni Mara na sa lungsod na puno ng ilaw, pinakamadaling magtago ang mga sikreto. Isa siyang event stylist na kilala sa pagbuo ng magagandang kasalan, mga bulaklak, kandila, puting tila, at pangakong habang buhay. Ironiya para sa isang babaeng hindi na naniniwala sa forever. Nagbago yon nang makilala niya si Adrian. Tahimik si Adrian, laging maayos manamit at may kakaibang paraan ng pagsasalita na parang bawat salita ay pinili muna bago bitawan. Una silang nagkita sa hotel ballroom habang inaayos ni Mara ang entablado para sa charity gala. Nakatayo lamang si Adrian sa gilid, pinapanood siyang mag-utos sa staff na parang maestro ng isang orkestra. "Maganda ka kapag galit," sabi nito. "Mas maganda ako kapag binabayaran," sagot ni Mara nang hindi tumitingin. Tumawa si Adrian at mula noon hindi na siya nawala. Sunod-sunod ang mamahaling hapunan, bulaklak tuwing Lunes, handwritten note sa umaga at bigla ang biyahe sa Tagaytay kapag gusto ni Mara ng malamig na hangin. Hindi ito katulad ng mga lalaking nakilala niya noon. Kay Adrian, pakiramdam niya pinipili siya araw-araw. May isang kakaibang patakaran lang si Adrian. Walang picture sa social media. Walang pagpunta sa opisina nito. At bihira itong sumagot kapag gabi ng linggo. Business, lagi nitong dahilan. At dahil masaya siya, pinili ni Mara na maniwala. Lumipas ang 8 buwan nang kunin siyang lead stylist para sa pinakamalaking kasal ng taon. Exclusive venue, old money families at budget na kayang bumili ng kondominium. Nang makita niya ang pangalan ng groom sa kontrata, nanlamig ang kanyang mga kamay. Adrian Velasco. Pinili kang isipin na coincidence yun. Maraming Adrian sa Maynila, maraming Velasco. Pero nang dumating ang ocular day, bumukas ang pinto ng Grand Suite at pumasok si Adrian. Pareho silang natigilan. Kasunod dito ang isang babae sa pearl white dress, elegante at kalmado. Hawak ang braso nito. "Love, siya ba ang stylist?" tanong ng babae. Hindi agad nakasagot si Adrian. Numiti ang babae kay Mara at inilahad ang kamay. "Hi, I'm Celeste, fiancé niya." Parang biglang humina ang tunog ng mundo. Narinig ni Mara ang sariling tibok ng puso, malakas at galit. Hindi niya maalala kung paano siya nakauwi. Ang malinaw lang ay ang mensahe ni Adrian kinagabihan. "Please, let me explain." Hindi siya sumagot. Kinabukasan, nasa labas na ito ng apartment niya. Ulan, gusot ang buhok. Unang beses na mukhang hindi kontrolado. "Mahal kita," sabi nito. Arrangement lang ang kasal. Business merger ng pamilya. "Tapos ako?" Malamig na tanong ni Mara. "Ikaw ang totoo." Tumawa siya, isang tawang masakit pakinggan. "Kung ako ang totoo, bakit siya ang pinapakasalan mo?" Walang naisagot si Adrian. Dumating ang araw ng kasal. Dumalo si Mara hindi bilang nasasaktan na babae, kundi bilang propesyonal. Siya ang gumawa ng bawat detalye. Ang arko ng rosas, ang aisle ng kristal, ang chandelier ng 10,000 ilaw. Eksaktong bago magsimula ang seremonya, lumapit si Celeste sa bridal room. "Alam ko," sabi nito. "Ano?" "Tungkol sa inyo." Natahimik si Mara. Numiti si Celeste, ngunit walang saya roon. Akala niya ako ang naloloko niya. Pero kailangan ko lang ang apelyido niya. At kailangan niya ang pera namin. Inabot nito ang bouquet kay Mara. "Congratulations," dagdag niya. "Mas mahal ka niya kaysa sa akin." "Bakit mo pa rin siya pakakasalan?" Tumingin si Celeste sa salamin. Dahil hindi lahat ng kasal ay tungkol sa pag-ibig. Naglakad si Celeste papuntang altar. Nagsimula ang musika. Kumislap ang mga ilaw,
na si Mara mismo ang pumili. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Hindi siya kabit. Hindi rin siya biktima. Isa lamang siyang lihim na akala niya ay kwento ng pag-ibig.